Breaking news! Ombudsman Boying Remulla sisilipin ang solar franchise ni Congressman Leandro Leviste. Sinimulan na ng Office of the Ombudsman ang investigasyon sa umano'y pagbebenta at paglilipat ng controlling interest ng isang solar power company na may kaugnayan kay Congressman Leandro Leviste. Matapos lumutang ang alegasyong hindi ito dumaan sa pag-apruba ng Kongreso, isang rekisitong itinatadhana ng batas para sa mga national franchise. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, mas pinatitindi ng issue ang kawalan umano ng pahintulot ng Kongreso dahil ang prangkisa ay isang national franchise na kritikal sa pambansang interes at hindi maaaring basta ilipat o ipagbili nang walang malinaw at tahasang otorisasyon mula sa lehislatura. Iniimbestigahan na ng Ombudsman ang pagbebenta ng controlling interest sa solar company o solar power company ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil hindi raw ito aprobado ng Kongreso. Nakatutok si Jonathan Andal. Franchise hindi mo ninegosyo. Batang-bata ka ninegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Maanghang ang tirada ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kanyang radio program kaninang umaga, sabi ni Remulla, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Leviste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan. National franchise. National franchise. Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang. Na-flip. Nanay mo pa, senador? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Leviste, anak ng nakaupo noong si Senador Loren Legarda. Nitong 2025, ibinenta ni Leviste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares ng kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Ayon sa Section 18 ng Republic Act No. 11357, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa solar company ni Leviste, hindi maaaring ibenta ang kumpanya o ang controlling interest dito nang walang approval ng Kongreso. Sabi ni Remulla, mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Leviste kaysa hawak nitong tinatawag na Cabral Files na listahan umano ng mga pinondohan ng DPWH sa mga congressional district mula 2023 hanggang 2025 na nakuha raw ni Leviste sa opisina ni yumaong dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Ilabas niya, subukan niya ilabas niya. Pag may dokumento, pag merong backup. The document he got when Cabral was alive is not the same document as when she is dead already because there's nobody to authenticate it. This is Congressman Leandro. Irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Sinong tatayo doon? Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Hiningan na namin ng komento rito si Leviste pero wala pa siyang tugon. Ang investigasyon ay nagiging sentro ng diskusyon hindi lamang dahil sa legal na usapin ng prangkisa, kundi dahil sa timing nito. Kasabay ng mga pagbubunyag ni Leviste hinggil sa umano'y malawakang anomalya at insertions sa Department of Public Works and Highways, partikular sa flood control projects na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Para sa ilan, hindi may iwasang maikumpara ang bilis ng pagkilos ng mga otoridad sa issue ng solar franchise sa patuloy na panawagan para sa malinaw na pananagutan sa mga alegasyon ng katiwalian sa flood control. Mga isyong matagal nang inilalantad ni Leviste sa loob ng Kongreso. Sa ngayon, nananatiling bukas ang investigasyon ng Ombudsman habang nakaabang ang publiko kung paano haharapin ni Leviste ang mga paratang, lalo na't nauna na niyang pinahayag na sasagutin niya ang lahat ng issue sa pagbubukas ng Kongreso sa Enero 26. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video. Thank you for watching.